Hello guys! So rainy season na ngayon dito sa Japan, kaya madalas na ang pag-ulan. At ngayong rainy day ay samahan niyo ko at pupunta tayo sa isang affordable Japanese restaurant. Kasi parang nagkikrave ako ng soba with tempura. Kaya ayan, kahit na maulan ay let's go. 1.5 hour pa yung biyahe mula sa place namin, kaya karirin na natin ito para tayo ay masatisfied ang ating cravings. Dito sa kakainan naming restaurant guys, kapag ka mga lunch menu ay nasa mga 400 pesos lang isang set na ng million. So ayan, nakarating na nga kami guys. Ang pangalan ng restaurant ay Yumean Restaurant. So isang family restaurant siya dito sa Japan. So ayan, mag-order lang kayo through tablet. At darating na yung set menu nyo for lunch. So nag-order ako ng soba, tempura, at meron siyang kasamang maliit na rice at different kinds ng side dishes na vegetables, tofu, at meron ding fried chicken. So try na natin itong soba guys. Mainit-init pa, perfect na perfect sa umuulan at malamig-lamig na panahon. Sobrang sarap talaga guys ng soba dito sa Japan. Kaya ayan, pati ang tempura ay try na natin. Unang kagat, nakakapagpaligaya na agad. Kaya ayan, magiging healthy na naman tayo. Pero ang maganda guys dito sa Japanese food ay talagang well balanced siya at meron siyang mga small portions ng different kinds ng food na talagang hindi naman siya mataas sa calorie, talagang well balanced. Kaya masisigurado mo na makukuha mo yung perfect na nutrients for you. And after that, nag-share na lang kami ng asawa ko dito sa dessert na matcha and ice cream. And then, dahil sa maulan na dito, ay isasama ko kayo sa Hydrangea Festival dito sa place namin. So, nagpunta nga kami dyan at sobrang ganda guys ng mga hydrangea. Although, hindi pa naman siya full bloom, pero lalo pang gaganda yan guys. Itong park namin dito ay napupuno ng hydrangea hanggang doon sa taas ng bundok. Kaya sobrang may exercise ka na ay talagang magi-enjoy ka pa sa sobrang ganda ng view. Meron akong full video nito sa aking YouTube dati na na-upload ko. Kaya ayan, ngayon ay namasyal din kami dyan at sobrang nakaka-amaze pa rin talaga kahit na every year ko siyang nakikita. Hindi ko talaga pinagpalagpas ang mga pagkakataon na ganito na makita ko talaga yung hydrangea. Kasi isa rin sa nagbibigay ng kasiyahan sa akin ang pagpunta sa mga park na ganito na nakakakita ng magagandang tanawin. Kesa naman magmukmuk ka sa bahay, maging masaya ka na lang at enjoyin ang mga magagandang bagay na nasa paligid mo at i-appreciate natin ang beauty of nature. Sa tagal ko nang nag-abroad dito at sa tagal ko nang nakatira dito sa Japan ay natutunan ko na kung paano ko i-enjoy ang aking sarili dahil kailangan natin talagang tanggapin na tayo talaga magpapasaya sa ating sarili. Kaya wag nating hayaan na nakawin sa atin yung kasiyahan na yon ng mga tao na minsan ay naalala lang tayo kapag may kailangan sa atin. Just learn to ignore them. As an OFW, kailangan mong alagaan talaga ang sarili mo at i-balance ang mga bagay-bagay. Intindihin na lang natin sila at intindihin mo rin syempre ang sarili mo. Kailangan mong maging masaya para makapagbigay ka din ng kasiyahan sa ibang tao. Thank you for watching. Hope to see you in Japan.